So good day everyone. The topic that I will discuss is the SDG 14, Life Below Water. Conserve and sustainably use the ocean, seas, and marine resources for sustainable development. So the goal is to preserve the health of our oceans and ensure their continued benefits for future generations. Na mas mapaganda yung ating karagatan sa ating mga tao. The first target of SDG 14 is reduce marine pollution. So by 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities including marine debris and nutrient pollution. So ang goal nito is i-less yung mga pollution sa dagat katulad na lang ng mga basura kasi nakakasama ito sa ating karagatan, like baka makain ng mga isda at magkaroon pa ng sakit yung mga taong makakakain nito, and yung sa mga factory, yung mga langis, kailangan nating ilas yung mga pagtatapon ng mga ganito sa karagatan. So yun, less pollution in our ocean. The third target is protect and restore ecosystems. By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience and take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans. So, by 2020, ang target number 2 is to protect and restore ecosystems. Kailangan nating pangalagaan ang ating mga coral reefs, mga mangroves, and other ecosystems sa ating dagat. At kailangan din nating ayusin yung mga nasirang productive sa ating karagatan para maging malusog na ulit or bumalik sa dati yung ating ocean. The third target is reduce ocean acidification. Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels. So, ang target 3 is bawasan ang pag-aasido sa karagatan or yung acidification. Kasi sa pagtaas ng carbon dioxide sa hangin is mas lalong nag-aasido yung karagatan, and nasisira yung ating mga coral reefs, and lalo na yung mga talaba, yung mga sa ilalim ng karagatan na mamatay sila. So, kailangan nating i-less yung pag-aasid sa karagatan. Target 4 is sustainable fishing. By 2020, effectively regulate harvesting and overfishing, illegal, unreported, and unregulated fishing, and destructive fishing practices, and implement science-based management plans in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics. So, ang target sa number 4 is kailangan nating kontrolin ng pangangisda sa ating karagatan para hindi agad maubos yung mga isda. Kasi meron kasi mga mangingisda na sobra naman sila hanggang sa maubos na nila yung mga isda, and yung sa mga gumagawa ng illegal katulad na lamang ng pagtatapon ng mga yung sa pasabog para lang kasi sa pagtatapon na yun maraming isdang nadadamay at namamatay na hindi naman nila nahuhuli, and yun nga, magiging pakalat-kalat lang ito sa ating karagatan. Target 5 is conserve coastal marine areas. By 2020, conserve at least 10% of coastal and marine areas consistent with national and international law and based on the best available scientific information. So, sa target number 5 is kailangan nating pangalagaan ang mga lugar sa baybayin sa dagat. And kailangan nating protektahan ng hindi bababa sa 10% ang mga lugar sa dagat at baybayin. Ito ay para mapanatili natin ang biodiversity at ang mga benefits nito.
So, ang target nito ay dapat na maitupad sa noong 2020. Target 6. End subsidies contributing to overfishing. By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing. Eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported, and unregulated fishing, and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing, at least developed countries, should be an integral part of the World Trade Organization fisheries subsidies negotiation. So, sa target number 6 ay kailangan nang i-end yung mga subsidy na nagdudulot ng labis na pangingisda sa ating karagatan. Kasi may mga tulong o subsidy sa ang mga government sa mga mangingisda na minsan ay nagiging sanhi ng labis na pangingisda nila sa karagatan. So, kailangan nating alisin ang mga ito para maiwasan yung pagkaubos ng mga isda. Katulad na lang sa target number 2. So, sa target number 7 is increase the economic benefits from sustainable use of marine resources. Sa target number 7 is kailangan dagdagan ng kita mula sa napapanatiling paggamit ng yaman sa dagat. Kailangan nating hanapan ng paraan para kumita ang mga bansa, lalo na sa mga maliliit na isla, mula sa paggamit ng mga yaman sa dagat nang hindi ito nasisira. And ito ay sa pamamagitan ng maayos sa pangingisda, aquaculture, at turismo. Target 8, increase scientific knowledge, research, and technology for ocean health. Increase scientific knowledge, develop research capacity, and transfer marine technology taking into account of in-government, Oceanographic Commission criteria, and guidelines on the transfer of marine technology. So, sa target number 8, kailangan nating dagdagan ng kaalaman natin and yung technology para mas malaman natin yung kahalagahan ng karagatan, and kailangan natin ng higit na pananaliksik sa technology para maunawaan at maprotektahan nga natin ng isang karagatan. Target 9 is support small-scale fishers. Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets. So, sa target number 9 is kailangan nating suportahan ng mga maliliit na mangingisda. Kailangan natin silang tulungan and para mas ma-access nila yung mga resources at mga merkado. And the last target is implement and enforce international sea law. Enhance the conservation and sustainable use of the oceans and their resources by implementing international law as reflected in the United Nations Conventions on the Law of the Sea, which provides the legal framework for the conservation and sustainable use ocean and their resources as recalled paragraph 158 of the Future We Want. So, sa target number 10 is kailangang ipatupad yung mga batas sa ating karagatan. Kailangan nating sundin at ipatupad ang mga batas tungkol sa karagatan para mas maprotektahan ang mga ito. Thank you.